Maayong gabi sa tanan. Gabi. Nanasad ta sa atong midweek no o karong gabi una, we will be talking about sa atong ebanghelyo last Sunday no. We have to remember nga kini atong midweek dili ni kanang part 2 sa humili last Sunday no. Dili na siya mao, dili ni part 2, dili bot pasabot nga murag kulang pa to ang mga wali sa Domingo. No. No, this is ang midweek nato, okay, in particular sa ako no, I always use the gospel sa milabay nga Domingo aron nga mahatagan ta og lain nga anggulo or perspektibo sa atong reading, gospel reading last Sunday. So ang atong gospel reading last Sunday makita diya sa Luke chapter 10 verses 25 to 37. Okay? Nakafocus kini sa sambingay sa maayong Samarianhon, the parable of the good Samaritan. Okay? Mao kini ang tubag ni Kristo sa usa ka pangutana sa usa ka magtutudlo sa balaod nga nangutana sa iya nga unsa kunoy kinahanglan niyang himuon aron nga makadawat siya sa kinabuhing walay katapusan. Okay, ang tubag ni Kristo, tumana ang balaod, higugma ang Ginoo nga imong Dios, okay? Higugma ang imong sigkatawo sama sa imong kaugalingon. Okay? Og miingon og ni follow up question din siya. Nang ingon siya nga apan magtutudlo na ingon siya kang Ginoong Hesukristo, kinsa man ang akong isigkatawo? Mao na nga ang title sa atong teaching karon is Who is my neighbor? Kinsa man ang akong isigkatawo? Okay? Og karong gabi una, once again, ato nang tubagon nga pangutana, kinsa man ang atong isigkatawo? Okay? Naa ba mo'y tubag, ana? Kung sa inyo nagipangutana, kinsa man ang inyong isigkatawo? Okay? Who is your neighbor? Okay? Kanunay na, every Sunday, madungog na to na, isulti na sa deacon dire. Si Jesus miingon, ang unang sugo mao kini, higugmaon mo ang Ginoo nga imong Dios, ana? O nga ikaduha mao kini higugmaon mo ang imong silingan sama sa imong kaugalingon. Pangutana, kinsa man ang imong silingan? Okay? O kung moingon tag silingan, it does not refer kung kinsay tapad na tog balay. Mao man atong naibalaan nga silingan god. Kay pag moingon tag silingan, kung kinsay tapad sa atong gipuy-an, mo na atong silingan. No, that's not what it means. Okay? In fact, the word neighbor in English, kung imo na siyang i-translate sa Cebuano or sa Bisaya, it is translated as isigkatawo, ang uban. Okay? Sa sambingay sa Good Samaritan, okay? Naay tulo ka klase nga tao nga atong nakita or atong dungog, di ba sa sambingay gihatag ni Kristo, naay pare, naay Levita, ug naay Samarianhon. Kining tulo ka tao, lahi-lahi ni sila. Okay? Pero nasayo ta kay atong nadungog dadtong Domingo kung kinsa kuno ang isig ka tao nato. Okay? Ug mao ang Samarianhon, the Samaritan. Okay? Out sa ilang tulo ang Samaritan or ang Samarianhon kuno ang giisip nga nga isig ka tao nga mao'y nagtabang sa katong tao nga gitulis bitaw, gitulis, gikulata unya gibiyaan sa dalan nga himalatyon. Okay? Matud pa sa kanang history, no? According sa history, ang mga Samarianhon o ang mga Hudyo, dugay na ni silang magkaaway. Okay? Ang mga Samarianhon. Kay katong tao nga gitulis, gikulata, gisamaran, gibiyaan sa dalan nga himalatyon, usa ka to ka Hudyo. And history itself nagsulti nga kontra ni silang duha. Okay? Sama sa akong giingon last Sunday during sa kanang devotional, no, nga mura ni sila og mga iring og iro. Dili ni sila pwede mag-uban sa isa ka lamisa. Dili ni mo ni sila pwede ipagtapad og tulog. Okay? Or imong i-grupo nimo kung naay groupings. Dili ni sila pwede. Kay kontra kayo ni ang mga Samarianhon o ang mga Hudyo. Okay? Makita nato ang ilang history diya sa libro sa 2 Kings, sa Book of Ezra o sa Book of Nehemiah. Na diya
Nakasulat na diya tanan kung nganong nahimo na silang kontra kaayo ang mga Samarianhon o mga Hudyo. Dili na sila amigo o wa na sila plano nga makig-amigo sa usag-usa. Okay? Pero sa sambingay sa maayong Samarianhon, ang kaaway maoy nitabang sa iyang kaaway. Di ba? Uyaw kayo, no? History itself says nga dili sila nga magkaaway ang mga Samaritans o ang mga Jews, ang mga Hudyo. Pero sa parable nga atong nadungog, it was the enemy who helped his enemy. Ang kaaway mo initabang sa iyang kaaway. Sa Biblia, ang gitawag nato nga isig katawo, lahi ang pasabot dinis Biblia. Okay? It is defined as those who extend compassion and love towards others, even if we do not like them. Sa Biblia, ang Biblia nagsulti nga, ang meaning daw sa isig katawo is kadtong magpakita og maghatag og kaluoy og gugma ngadto sa uban bisan dili ka ganahan nila. Kadtong mga tao nga muhimo ana mauna ang atong isig katawo. Okay? Pero matud pa ni Origen, usa sa mga early church writers and fathers, matud pa ni Origen, matud pa niya ang Samarianhon kuno simbolo kuno kini ni Ginoong Hesukristo. Okay? Nga nagtan-aw kanato uban ang kaluoy ug ang gugma sa dihang samaran, gitulis kita tungod sa atong mga sala. Okay? Matod ni Origen, yun siya nga, ang Good Samaritan, nagrepresentar kini kang Ginoong Hesukristo. Kadtong gitulis, gikulata, gisamad o gibiyaan sa dalan, kita daw to. Okay? Sa tulo ka ng labay nga mga tao, ang Samarianhon nga nagrepresentar kang Ginoong Hesukristo, si Ginoong Hesukristo ra kuno ang nagtan-aw kanato uban ang kaluoy ug ang gugma. Okay? Sa dihang nahimo kitang samaran, gibunog kita, okay? Gibiyaan nga himalatyon tungod sa atong mga sala. Okay? Sa laktod nga pagkaistorya mga igsoon, as I said, kadtong magpakita og gugma og kaluoy ngadto sa uban, mao kana ang imong isig katawo. Just as Christ extended love and compassion to us, we must do the same. Sama nga si Kristo mipakita usab kanato og gugma og kaluoy, gitawag kita niya nga mao gihapon ang atong himuon. Okay? Amen ba? In Luke chapter 10 verse 37 sa atong ebanghelyo last Sunday, niingon si Kristo sa magtutudlo sa balaod nga nangutana kaniya, niingon siya nga buhata ang sama sa iyang gibuhat. Mao pud ang atong tawag. Okay? Pero ang tinuod nga pangutana is dili man kinsa ang atong isig katawo. Okay? The real question now, nausab na ang pangutana, gikan sa kinsa ang atong isig katawo, karon nausab na ang pangutana, kinsa man ako. Okay? Imbis nga mangutana ta nga, kinsa man ang akong isig katawo, why not ask yourself, kinsa di ay ko? Amen ba? Okay? Kaya nga naman, kita pod, giisip pod ta nga isig katawo sa uban. Okay? Others see us as their neighbor.
Okay? So, dili lang kay kita ang magsigi hunahuna nga kinsa man akong isig ka tao. Why not sugdi sa imong kaugalingon? Kinsa man ko. Mao na ang punto nga buot ipakita ni Kristo sa tao, sa magtutudlo sa balaod nga nangutana sa iya nga kinsa man ang akong isig ka tao. Mao nang gitagaan niya sambingay sa maayong Samarianhon. Aron nga ma-realize niya nga he is asking the wrong question. Okay? Not totally wrong. Di magitingon nga sayop yun. But he is asking a different question because the real question is, who am I? What kind of a neighbor am I? Unsa man ko nga klase nga isig ka tao. Okay? Ignay mong tapad, unsa ka klase nga isig ka tao? Oh, that's the question. Nga angay ninyong tubagon. Unsa man ka? Maldita? Maldito? Dalo? Mangyatagon? Garbuso? Garbusa? Unsa man? What kind of a neighbor are you? Okay? Another question. Are we a neighbor to others? Nahimo batang isig ka tao ngadto sa uban? Do we extend compassion and love to others? Mipaambit ba kita og kaluoy og gugma ngadto sa uban? Okay? Sa atong mga kaaway, do we pray that something bad happens to them? Sa atong mga kaaway, gaampo ba ta nga naay dili maayo nga may tabo sa ila? Ing-ana ba ta nga klase nga isig ka tawo nga to sa ila? Admit it or not, ang kuno ninyo sa dili ta ingana ang isig ka tawo. No? Usahay. Or most of the time. Especially sa atong kaaway. Ato bang gitunglo nga mamatay ang atong mga kaaway? Ingana ba ta nga klase nga pagkaisig ka tawo? Or ato silang gitan-aw diha sa kaluoy o gugma? Ang atong mga kaaway. Lisod to bago, no? Okay? That's why, before we examine, kinsa akong isig ka tawo, manamin sa ta sa atong kaugalingon, unsa ko nga klase nga unsa ko nga klase nga tao sa uban? Unsa ilang tan-aw sa ako? Naghimo ba kog maayo sa ila? Naghimo ba ko og mga butang nga makaayo nila? Okay? Tanawa, mga igsoon. Sa milabay ang pare, okay? Iyang gitanaw ra og gitabok siya sa pikas dalan, di ba? Nilabay ang Levita, gitanaw niya, nitabok sa pikas dalan. Pero sa dihang paglabay sa maayong sa Samarianhon, paglabay sa Samarianhon, when the good Samaritan passed by, nakita niya ang tao. Kabalo mo unsay una niyang gibati? Kaluoy. When he saw the man, okay, he felt compassion. Okay? In John chapter 6, okay, when Jesus fed the 5,000 people, sa diyang gipakaon ni Kristo ang 5,000 ka tao, sa wa pa niya gipakaon, what led him to feed them? Unsay nagtulod kang Kristo nga ipakanon niya sila? Tungod kay nakita niya sila, aside nga gigutom, tungod kay nakita niya sila diha sa kaluoy. Kay matod pa ni Kristo, sama daw sila sa karnero nga walay magbalantay. He saw them like sheep without a shepherd. That's why he felt compassion. So ang nagtuklod sa Samarianhon nga tabangan niya ang iyang kaaway is dili tungod sa kamatuoran nga magkaaway sila, kundili naluoy siya. Ug tungod kay naluoy siya, wa na siya maghunahuna nga ako ning kaaway.
Wala siya magunaw-una nga ako ning kaaway. No. Ang iyang nakita, dili kaaway. Ang iyang nakita nga iyang isig katawo nga nagkinahanglan og tabang. Okay? Mao ba na ang atong pananaw sa uban? The only way that we can extend compassion and love towards others is when we first feel compassion towards them. Para nga maluoy ug mahigugma kita sa atong isig katawo, kinahanglan nga ang pinakaunang batio nato is maluoy ta sa ila. Tan-awo nato sila sa mata sa kaluoy ug gugma. Kay kung wala gani na nimo tan-awa sila, especially ang imong kaaway, maunang puro ragyod kasuko ug kalagot imong tan-aw sa ila. Again, remember this. Matod pa sa gingon ni Origen, di ba? Jesus is the good Samaritan who looks down on us with compassion. Kay kita kuno ang tao nga gikulata og nasamaran. Okay? So kung si Kristo mitan-aw kanato diha sa kaluoy ug sa gugma, ang pangutana nganong dili man nato na mahimo sa atong isig katawo? Ngano mang selfish kaayo ta? Nga gusto nato kita ragyod ang kaluy-an ug higugmaon. Ngano mang tungloho nato ang atong kaaway. Ngano mang iampo nato nga di malason sila. Unsa ingon ni Kristo? Sa una, sa karaang balaod, in the old law, nag-ingon nga kung kinsa tunglo nimo, tunglohon usab nimo. Pero giusab na ni Kristo, ingon siya, but I tell you, pray for those who persecute you. Bless those who curse you. Okay? Kaysa sa daan nga balaod, mao gid na ang standard, no? Kung gitunglo ka, tungluha gyud. Manang giigno nila, an eye for an eye, a tooth for a tooth. Mata sa mata, ngipon sa ngipon. Subot pasabot kung unsay gihimo sa imo, mapo ibalos nimo. Diba? Matod pa rin Tagalog nga kanang panultihon nga pag binato ka ng bato, batuhin mo raw ng unsa man tinapay. Pero ang uban, tinapay lagi tinapay gilabay, pero gipalamanan magbato. Di mo na taguktok gyapon. Kung wa manggali bato, pero kato masang binangkal po ng gilabay po. Di ba? Gahi ka na bitang mga pan, bitang pila na kaadlaw, bitaw. Gahi na kayo. Ang Bible nga, batuhin ka ng tinapay lagi, pero bantok man po kayo po. Di, bukol gyapon imong kaaway. So bagay lang gyapon. No? Pero ang punto ba mga igsoon, ang bato, nagrepresentar ka na sa kanang bang, grabe ka kaulit, di matandog nga kasuko o kalagot. Pero ang ibalos nimo pan, unsa man ang pan? Humok. Diba? Humok. Unsa ingon ni San Pablo, do not conquer evil with evil, but conquer evil with good. Buntuga ayaw buntuga ang daotan og daotan. Buntuga ang daotan sa maayo. Okay? Again, pamalandungin ninyo na, what is our treatment towards our enemies? No? The Good Samaritan in the parable, after treating the wounds of the man with oil and wine, brought him to the nearest inn to be taken care of. Nasayot ta nga, iyang una nang gihimo sa Samarianon, iyang gitambalan ang iyang mga samad. Gamit ang lana o ang bino. Okay? Gamitan niya. Lana o bino, may gitambal sa mud. And then, iyang gipasakay, sa sakayan, o iyang gidala sa pinakaduol nga kanang inn. No? Kung sa atong panahon pa na karon, mura na nag-hotel.
no? Aron paalimahan. Okay? Matod ni Origen, ningon siya, the inn symbolizes the church where she takes in everyone without any prejudice and discrimination. Kato ko nung inn, katong balay kung asa gipalimahan ang taong samdan. Okay? Matod ni Origen, nagsimbolo kuno kini sa simbahan, sa iglesia, simbahan. Kung asa ang simbahan, gi-welcome ang tanan, gipasulod ang tanan, gidawat ang tanan, nga walay discrimination, walay pagsaway, walay pili. Amen ba? That's why the church is also considered like a hospital. Nganong mao ang simbahan gitawag usab nga murag hospital, dili lang kay aron nga mag-ayo sa ato. Tungod kay walay hospital nga pwede magbalibad og pasyente, tungod kay ang imong pasyente negro, puti, insik, Pilipino, uban pa makasasala dili. Bawal na. Part na sa mga panumpa sa atong mga doktor nga bisan kinsa, no, kriminal dili, buotan dili, maayo dili. Okay? Tambalan gi kanila. Hatagan ka sa gitawag nga medical attention nga imong gikinahanglan. Okay? Mao gyapon ang simbahan. Okay? Wa man ta kabalo, wala man gi-mention kung kinsa bakit tag-iya datong balay kuan pod. Abot sa Bible gitawag man to nga balay abutanan, no? Wa man ta kabalo kasi tag-iya dato Hudyo ba to o Samarianhon gyapon or kinsa ba kaha or Parisiyo, wa man ta kabalo. Pero dito niya gibilin. Okay? Aron paalimahan. Mao kuno na ang simbahan. Okay? So we who are neighbors to other people who also come from the same inn where our wounds and beatings are treated by that same inn are called by the good Samaritan, which is Jesus Christ, to do the same what He did. Busa kita, okay, nga gikan gihapon sa maong balay kung asa gipaalimahan ta nga mao ang simbahan, kung asa ang atong mga samad, ang atong mga sa tawag gani kanang mga pangos, no, gitambalan, gialimahan, gitawag pud ta sa maayong Samarianhon nga mao si Ginoong Hesukristo nga atong himuon ang iyang gihimo to extend love and compassion to other wounded souls and bring them to the church for their wounds to be treated and healed. Ang atong tawag maura gihapon. Okay? Kita gikan gihapon ta sa simbahan kung asa gitambalan ang atong mga samad sa kinabuhi, no? Samad sa kagahapon, gibunog ta, gitulis ta, gidaog-daog ta sa yawa ug uban pa. No? Ang simbahan nga maoy nag-ayo nato, nagtambal nato, mao gihapon ang tawag ni Ginoong Hesukristo kung kinsa siya mao ang maayong Samarianhon nga mao gyapon tong himuon sa atong isig katawo, dili lang igo nga magpakita tag kaluoy o gugma ngadto kanila, kundi ato pong dad-on ang mga nasamdan nga kalag sa simbahan aron nga patambalan usab kaniya. Amen ba? Mauna ang ebanghelyo mga igsuon. Okay? Wala lang ta nag-evangelize, dili lang aron nga ang tao makailalang kang Ginoong Hesukristo. Ato silang ipaila-ila ni Kristo, dad-on nato sa balay ni Kristo, sa balay sa Dios nga mao ang simbahan,
aron nga sila mismo matambalan ni Kristo, nga mao lamang ang makaayo sa tanan natong mga sakit ug mga samad. Amen ba? Mao na ang evangelism. Okay? But instead of bringing wounded souls, imbes nga magdala ta og mga samaran nga mga kalag, ang mga tao nga samdan hinon ato na nung gipalayo sa simbahan. There was somebody who shared to me, I think a few days ago, or last week ba to? Nag-share siya nga, nakuno siya'y amigo nga membro sa LGBTQ community. In short, bayot. Okay? Nasa'y amigo nga bayot nga nangutana sa iya nga, nangita kong simbahan karon. So gipangutana siya sa katong kailan ako nga kauban niya po nato diri sa simbahan. Siya nga ano nangita makagsimbahan. Ningon tong bayot nga nangita og simbahan kay kana bang mudawat mo welcome sa ako bisag bayot ko. So ningon ning atong kauban diri simbahan nga. Sige. Pag testingi sa diri sa amua, no, pagsulti kung kuan kung gusto ka kay ubanante ka inigsimba nimo. Okay? Sometimes imbes ang simbahan mahimong balay tambalanan, usahay ang subo pamalandungon nga ang simbahan usahay. I'm not talking to the CCR, ha? The church as a whole. Sometimes the church, rather than being a hospital, usahay ang simbahan na maoy una nga nag-condemn sa mga kalag nga sakitan. Dagan mga rason mga igsoon nga nung dagan mga tao karon dili na mo tuos Ginoo. Nganong dili na mo simba. Dali ra kayo sa ato nga hukman sila nga makasasala mo sa sala, nakalapas mo sa balaod sa Ginoo nga ang Domingo, Lord's Day, pwede mo simba. But you know what? As a church, isip usa ka simbahan. Before ta mo hukom, before ta mo sulti og butang ngadto sa ila, atong tan-awon unsay rason nganong wala na sila gasimba, nganong niundang sila sa ilang pagtuo sa Ginoo. Okay? Nana ko na encounter nga for 2 or 3 years wala na siya gasimba. Dili tungod kay tapulan siya nga musimba. Gusto kay siya musimba. Katoliko siya. Pero kabalo mo unsay rason nganong dili siya musimba? Tungod sa ilahang kuro paroko. Tungod sa ilang parish priest. Ngano man. Ikaw kuno, ganahan ka magsimba? Kung kada adto nimo sa simbahan, ignon din ka sa pare dayon nga, oh, nimba na sad mo kay na may panghatag bugas. Oh, nimbara mo pag naay kuan ha, pag naay mga tawagan na, pag naay mga limos ipang bahin-bahin. So the person got discouraged. Na-discourage siya. And they stopped going to church for that reason. Okay? And they stopped partaking communion. In fact, wala gani siya nibalhin og laing simbahan. Okay? Kay tungod ato nga panghitabo, na-discourage siya, damay tanan. Wala ang iyang gugma pagtuo sa Ginoo. Wala tanan. Okay? And mga igsoon, the image of the church should not be that. Should not be like that, rather. Dili unta ingana ang imahe sa simbahan. No? Ang simbahan is for everyone. Amen ba? Whether naay mo anhi dinhi nga wa kabalo unsay dress code, naay mo simba diri nga wa kabalo unsay balaod, unsay angay nga
pamatasan, kung magsimba, let them in. Pasudla sila. Amen ba? Mga ushers, amen ba? Kailangan mo sa kuan, pultahan lapit. No? Huwag ka natong tanan. Di ba? Kadumdum mo, kadumdum mo katong Domingo bitaw, dili karong Domingo. Katong particular Sunday katong bitaw na ibuang ni Solo dire. Nakadumdum mo ato? Katong nag-exhibition ri ba? Yes. You remember that, right? Na ay testimony na itabo ato. Di ba sulod to siya dire, di ba? Mura to siya kanang bata ba? Dua-dua, unya hatag-hatag pa ganitong halad, balag puros palito sa posporo. Kuan, hatag pag isang sinsilyo na sinsilyo ato. Kabalo mo unsay nahitabo sa iya ha? Kay kato de siya, amos Ma'am Chian. Amos Ma'am Chian na dia. Classmate ko na to ni Ma'am Chian sa elementary. Okay? Taga-Ujungan ba to, ma'am, no? Taga-Ujungan? Oh, taga-Ujungan. Classmate to niya sa elementary. Ningon si Ma'am Chian, nako nga father. Kato bitaw nga akong classmate. Tingala ko, father. Kaya naulian. Naulian. Nagtrabaho na to, ma'am, no? Sa ba to, construction? Oh, labor. Nagtrabaho na. Di ba? So, mga igsoon, what I'm trying to say is, kada usa na to, managlahi man atong rason nga nung mian nita sa simbahan. Pero one thing is for sure, mao lang gini ang kasiguruhan that whenever we come to church, nga sa diha muan nita sa simbahan, ang Dios nga maoy atong gamhanan nga magtatambal, muayo gyud sa ato. Amen ba? Whether unsa na imong dala diha nga problema sa kinabuhi, kaya nang ayohon sa Ginoo. Whether it's emotional, spiritual, physical, God can heal that. Kaya wala imposible sa Ginoo. Amen. Wala imposible sa Ginoo. And it's so amazing nga makabalo ka ba nga, ang buang? First time ko nakadungog nga ang buang naulian. Unya, dugan na dito siya buang. Nya ka-remember pag ganito ko, cast out pa ba ito ni Bishop, di ba? Gihingin lang ito ni Bishop. Itong mga yawa na ito nga naa sa iya. Di ba? We prayed for that person, di ba? Nag-amputa para sa iya. And few months after, matingala na lang, mabalitaan na lang ni mo nga, naulian na di ay. Nagkatrabaho na sa construction. Kinsa may buang nga mo trabaho og construction. Kinsa may nalisuan sa panguna-una nga mo trabaho og construction. Ha? Siya ra gyud. Katorgi mi ani dire. So tanaw na to siya mura sa kulukoy, kingkoy, baho, ana sa man ang gipanghimo. Pero katuyuan tos Ginoo nga makasulod siya dire. Kay mao to ang adlaw sa iyang kagawasan niya. Adlaw sa iyang kaayuhan. Mo na mga igsoon nga kita pod isip nga mga Kristohanon dili unta ta mahimong kapandulan sa uban. Amen ba? Ignay mong tapad, ayaw kahimong kapandulan sa uban. Say, kusog kita mo condemn. No? As a church, ha? Kusog kita mo condemn. So, may simba-simba man nga sulub-sulob ba ng mga spaghetti. Ayaw kasabi diretso. Istorya, ha? Sultihi. Sulti ba? Ala, sister, di na pa po, lisod masig umingong kog brother, no? Spaghetti ang brother. Sister, yun. Sister, no? Kanang, di kanang, nakunapa kay kanang sanina nga aside anak, ayaw lang na suluba, ha? Kaya naaraba ta simbahan. Masultian man na. Diba, kita kay reklamo din tadayon. No? Napoy nahitabo nga i-class nga ingani gapon dito sa atong cathedral sa Kalibo. Cathedral Church of St. Michael. Na matod pa ni Bishop Romy Jun na kunoy usa ka prostitute. Imagine na prostitute. Nagsimba dito. Og ang nailhan sa prostitute si Bishop Romy Jun. Okay? Kinamit na to ni Bishop Romy Jun
weeks or months before sa nagsimba. Tungod kay nakita na to niya nga sige og gawas simbahan ba. No? Siguro nangita siguro to customer unsa baka ano. And then giduol si Bishop Romy John sa iya ipangutana siya unsa man imong tuyo. And siya nga nangita kog simbahan, Father, kay dugay na ko gusto mo simba. And then storya sila until nga iyang nagpailagit siya nga prostitute manggod ko ana. So invite siya ni Bishop Romy John, sige, attend sa simba. Oning orasa sa Domingo na. And Bishop Romy John, wala siya gisultian nga taga-church na naay mo simba nga ingana. So on the following Sunday, ni simba. Kabalo mo ni pag yon sa pagsimba. Di man siya kabalo unsay attire dayon sa pagsimba. So nagpinapuok siya, pakita na iyang tutoy diha. Wa man siya kabalo. Ang iramang bit-bit niya ang iyang intention o kasing-kasing nga musimba. Sulod siya, so siyempre, mura ko nagkitagot, lingi kita dayon. Ang atong mga mata dayon, simag din kayo. Wa na, mata pa lang nato daan, gihukman na nato. Tuan na sa impyerno, sa ato pa lang mata daan. Gidala na nato sa impyerno. Atong una-una dayon, unsam ni klaseng bayhanam, simpad, way pagtahod, tagkan kay lingi ang mga tao. Pero padayon siya. During sa worship, praise and worship, grabing hilak niya. Kaya first time niya makabati otro sa gugma sa Ginoo, sa presensya sa Ginoo. Grabe niyang pakho, hilak, and feeling sorry sa iyang mga nahimo sa iyang kinabuhi, especially sa iyang lifestyle as a prostitute. So after the mass, naay mga ladies, naay mga kababaihan nga miduol sa iya. O true enough, gibadlong ija. Ang pangutana, okay ra tato gibadlong nga sa maayo nga paagi, pero gibadlong man nga di mao. Ano ba? Anagid ba? Ikaw, ayo pag-ingana, ayun na. And then, naulaw siya. Naulaw ang bahay. And then, nakita siya ni Bishop Romy John. And then, giistorya niya ang nahitabo. Nagibadlong siya. You know what Bishop Romy John did? Gipangasabaan niya ang mga ladies. Siya nga, wa ba mo kaila? Siya nga, wa ba mo kaila kung kinsa ni? Siya nga, kaila na may Bishop. No? Paila siya na mo. Pero dili ang ngayon ang gisolob. Ingon si Bishop Romy John. Ingon siya nga, mas maayo na lang nga ingani ang gisolob tungod kay ang kasing-kasing tinuoray man nga nangita sa Ginoo dinhi. Ingon siya, kamo, maayo ang inyong gipangsolob, pero tanawa ang inyong kasing-kasing. Hilom sila. Okay? O true enough, hangtod karon, padayon lang nga nagasimba dito. And nagkadugay ang mga adlaw. Ang pananaw sa tao saya dili na prostitute. Membro na sa lawas ni Kristo. Membro sa pamilya sa St. Michael. Hinaot nga ingana atong simbahan. Hinaot kita nga naa diri sa simbahan, inana ang atong pagtan-aw sa atoy sikataw. Tanawa tong pare sa bingay, pagtan-aw niya. Labyan ra. Tinuod tong gingon ni Bishop, bawal muhawid ang mga pare tungod kay hugaw to sila. Kay kinahanglan, no? Di ka pwede mo pagbalaan ka, labi na pare ka, di ka pwede mo hawid ka ni adto sa mga butang nga hugaw. Tanawa tong babae nga giayo ni Kristo katong bleeding woman bitaw for 12 years. Ang pananaw sa mga tao sa iya hugaw. Mo nang dili siya pwede magbanuban sa ilaha. As long nga naa ka pay sakit, you are considered hugaw. So ang pare mo to nga tanaw niya, labyan na lang niya. Maog gyapon ang Levite. No, balaan nga tao, tanaw hugaw, dili ko. Pero ang punto ba, ilang gipasulabi ang balaod, tradisyon. Wa sila nakita kung unsa ang pinaka-importanting butang. Mauna nga ang Samarianhon ang maong nahimong
iyang isig kataw sa katong tawo nga gikulata. Kay out of them three, siya ra gyud nga wa niya isipa nga kontra mi. Di ko ni tabangan, wa na niya ginahuna, kundi gitabangan niya. Okay? Mao na nga ang katapusan nga pangutana karong gabiuna. Unsa man ka nga klase nga isig katawo? What kind of a neighbor are you? Ikaw ba tong pari nga nakafocus lang sa pagtuman sa balaod? Ingato ba atong kinaiya? Nga kung unsay atong nahibaluan, di ra kita mo stick, dili ra kita mo kuan gyud. Di kita mo hatag og consideration. Kita ba tong Levite or kita ba tong Levita nga nakafocus lang sa tradisyon nila? Unsay mga kostumbre, mga balaod, tradisyon, mao ra gid na. Kung bawal hawiran, di gina nimo hawiran. Okay? Or kita ba tong maayo nga Samarianhon nga wala nag-focus kung unsay history nila isip magkaaway, kung dili nakafocus siya ug wala siya magduha-duha pagtabang sa nagkinahanglan sa iyang tabang. Ingana bata nga klase nga isig katawo. Bugat nga ebanghelyo, bugat. It allows us to mutan-aw ta sa atong kagalingon. And remember this, kita gihapon tong Hudyo nga gikulata, gitulis, samdan o nakinahanglag tabang. Kinsay nagtabang nato? Si Ginoong Jesucristo nga mao ang maayong Samarianhon, ang maayong magbalantay. Wa siya magtanaw, wa siya magdumili pagtabang nato. Wala maingon ang Ginoo nga ita katibangan kay wa pa man ka nag-adto sa kumpisal. Wala na ingon ang Ginoo nga di ta ka kunan di ta katabangan kay makasasala ka kaayo. Katuro dito ko sa mga buutan. Unsa ingon ni Kristo? Wala ako mianhi alang sa mga walay sakit. Kundi mianhi ako sa mga makasasala. Sama kuno nga ang mga walay sakit wala magkinahanglan og doktor. Kung dili pa ta mga samaran, kung wala ta gipangkulata, wala ta nangasamdan sa atong tungod sa atong pagpakasala, ngano man nga muanhi pa ang bugtong anak sa Dios dinhi sa kalibutan aron mamatay para kanato. Nganong luwason pa man ta kung dili na ta kinahanglan nga luwason? Why do we need saving if we are already perfect? Kung perpekto na dayta nga mga tao. Mao na nga kita, especially kamo, the next time nga magunahuna mo og di maayo sa inyong isig katawo, huna-hunaa og hinumdumi, ikaw tong gikulata, gibiyaan sa dalan, gilabyan-labyan ra wa ni tabang. Pero tungod ni Ginoong Jesucristo, mauna nakabakod ka, naulian ka sa imong mga samad og nahimo kang gawas nun. Amen ba? Labi na gyud sa atong mga kaaway. Una-una tagdaotan sa ila, gibalihon na to. Ang imo na pong kaaway maghuna-huna og daotan sa imo. Usay manggod, kusog kita magpaluoy-luoy bitaw sa atong kagalingon. Gusto nato nga kaluy-an kita. Ipabati gid nato nga tabangunon gid ta. Okay? Ang pangutana, gihimo ba na nimo sa imong sikataw? Naluoy ba ka sa ila? Mitabang ba ka sa ila? Unya gid ato ging ipadayag gid Ginoo ba ato ging ipanawong-nawong sa Ginoo nga, Lord, tabangi ang imong katawhan, tabangi ang imong alagad, ang imong anak, kaluoy na gid kaayo. Wa ba ka nakabalo mga igsoon nga kining tanan grasya ra gyud ni. Everything is grace. Grasya ra ang tanan.
Even if we don't deserve it, but yet God gave it to us. Bisag dili ta takos para niini, dili ta angayan para niini nga grasya, pero gihatag gyapon sa Ginoo. Why? Tungod sa iyang kaluoy o gugma kanato. Hinaot nga mo na atong mabati, the next time mo atubang ta sa atong kaaway, mo atubang ta sa atong isig katawo. Gibless ko sa Ginoo, ignay mo ko galingon nga, gibless ko sa Ginoo. Gibless ko sa Ginoo sa ingani nga mga butang. Gibless ko sa Ginoo financially. Unya karon magdinalo ka? Okay? Naunsa? Gipanalanginan ka sa Ginoo og maayo nga panlawas. Kusog. No? Unya dili nimo gamiton sa pagpangalagad sa iya. Dili mo gamiton sa paghimo og maayo sa imong isig katawo. May paggibawi na lang di na. But yet wala na gibawi sa Ginoo. Because man ang gitawag nga unmerited favor. Okay? Amen ba? Sabtan. Man may igsoon. Awaton ang maayong Samarianhon. Let us emulate, let us imitate the good Samaritan. Dili ta magduha-duha. When we see others nga nagkinahanglan sa atong tabang, dili unta ta pareha sa katong duha ka tawo nga ato orang gitan-aw unya gilabyan ra. Okay? When you see street children, what do you do? Do you push them away? Hawa dia, bawo ka, samok. Ang kuno na to, ingana atong buhaton. Apil ko ana. No? If there's one experience bitaw with street children nga di gina ko malimtan, nayo sa kabata, naninda og kalamansi ba? Unya, nangaon mi ato sa diya sa grahe. Unya, niduol siya, well, nagpaabot ba sa among order. Duol siya. Luwi siya nga bata. Siguro mga 5, 6 or 7 years old. Bulingit dagway. Bit-bit og kalamansi. Palitik o kalamansi yan. And then ni anak ko nga, sige, pero lingkod sa, tapad diri. So tapad siya na ako. Storya sa imong ngalan, asa imong papa? Sa nagtrabaho ko nga, ngano nagsuroy mga kalamansi. Sa pasuroy man ko sa akong papa. Kung unsa maka oras nagsugod og suroy. Alas 6 pa sa buntag ko nga. Alas 11 naman karon. Daghan imong halin, sa wala pa gyud. So ikaw nagkaon na ka, mahon na ka, siyang wala pa. Kung sige, sabay na lang kaon. And then, sige sa istorya, ako po, sige pagtulo akong luha. Sige pagtulo akong luha kay, ganang inosente bitaw kaayo nga, wala gyud ka nang very honest. No? And then, istorya siya about sa yung kinabuhi, nga ingana, na ako, sige ko pugong sa akong luha. Pwede kayo mapugngan, sige ko hilak sa kilid, sige panarapo sa akong luha. Kay kumuton gid akong kasing-kasing maminaw sa iya. So abot ng pagkaon. Ni ang katong gi-order is good for 2 rato siya. Pero sige lang. Kaon. Pagkaon gyud kita gini mo nga gutom gyud kay ba. Pas ikaw pas. Paguman na may ngaon. Kung asa na makakaron, sa magsuroy na pod. Kung asa pa makamuli, San Luis pa ya. Kung sakay ka dito, sa baklay lang. Luoy. Kung nga, sige. Ambi ka ng tanan imong balikya. Ako nang paliton tanan. Sige, palit na ako tanan. Ambot na limon na ako pila to. Palit na ako tanan, pakyaw. Hurot, para wala sa isoroy. Uli na. Okay. And then I realized, kagabi while I was studying on this, nga, that was already my share of an encounter with someone. Okay? Sama sa atong ebanghelyo. Bisan man wala sa nasamaran, wala sa gitulis, wala sa gikulata. Pero people like them, they need us. Ang mga tao sama nila nagkinahanglan nato. Yes, ang pagtabang bitaw sa uban, dili man ni kinahanglan padato ay. Usay nagunahuna ta in order to help, dapat pod
nga naagi tay dagang kwarta. Well, it's true, dagan kay kag mahimo kung dagan imong kwarta. Pero mga igsoon, dagan pa maagi sa pagtabang. Kita lang gyud ang nagdumili nga motabang. Tungod kay ang atong hunahuna nga dili ta makatabang sa ila. Okay? In fact, bawal man gani nang hatagan na sila og limos. Nanas balaod, anti-mendicancy law na siya. Masakpan ka na nga naghatag kag limos, pwede ka mapriso. And you might say, oh, grabe ka cruel. Indeed, it is cruel. Ako, dili po kumuuyon ang nga balaod. But, in another perspective, it allows us, nagtugot na kanato nga mutanaw taglaing ang gulo, nga dagan pa maagi, mga makatabang ta sa ilaha. So, usahay mga igsoon, katong Hudyo, katong gikulata, usahay dili sa makaluluoy ang itsura nila. Usahay imo ng amigo, imo ng amiga, imong higala, imong parenti. What did you do? Sa imong gihimo? Imo ra bang gilabyan? Imo ra bang wa nimo gibali-bali? Or parehas ta sa maayong Samarianhon nga naghatag kitag panahon kay ato sila nakita diya sa gugma ug sa kaluoy. Amen ba? Amen ba? Hinaot nga mao na atong kultura niini nga simbahan. Nga maayo tang mga Samarianhon tanan. And do not worry. Dili ta mag-expect og balos. Dili ta mag-expect og balos. Nganong dili sila makabalos nato? Okay ra. Kung may sugo sa Ginoo, higugmaa ang Ginoo nga imong Dios, higugmaa ang imong sigkataw. Kung imo nang nahimo nga balaod, natuman nimo ang tanang balaod sa Ginoo. In fact, maura na nga balaod ang angay natong sundon sa tibok natong kinabuhi. Sa atong pagkakristohanon, higugma ang Ginoo nga imong Dios, sa tibok nimong una-una kasing-kasing kusog, o higugma ang imong silingan sama sa imong ugalingon. Maura gid na. Amen ba? Announcement. Karong